This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ako nga pala si Brother Dave at panata ko po na magbahagi ng kanyang ebanghelyo at pagmamahal. Alam mo ba, minsan ang pinakamabigat na problema sa buhay, yung mga hindi natin maintindihan, yung ayaw nating pagdaanan, yung halos pinapapagsak na tayo, ay sila palang nagiging daan para makita natin ang mga nakatalaga ng biyaya na matagal nang hinihintay ng Diyos na ibuhos sa atin. Pero bakit nga ba kailangan pang dumaan sa sakit bago makita ang himala? Bakit kailangan pang masaktan bago magpalakas? At bakit minsan ang sagot ng langit ay nakabalot sa anyo ng paghihintay? Mga kapatid, may isang tanong ako sa inyo. Paano kung ang problema mo ngayon hindi pala hadlang, kundi hagdanan papunta sa mas malaking pagpapala? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang nakatagong biyaya ng langit. Paano ang bawat pagsubok, delay, closed door, heartbreak, at bigat ng buhay ay nagdudulot ng mas matibay na pananampalataya at mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig ng ating Ama sa langit. Maraming tao ngayon ang may pinagdadaraan ng mabigat, gastusin, sakit sa pamilya, pagkabigo sa trabaho, kawalan ng direksyon, mga panalangin na tila walang sagot, o mga biglang pagsubok na hindi inaasahan. Pero ngayong araw, tutuklasin natin na sa likod ng bawat luha may lihim na mensahe ang langit. At madalas, ito ay nasa anyo ng nakatagong biyaya. Hindi palaging madali makita ang kamay ng Diyos. Kapag may problema, madalas ang tanong, Lord, bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ganito? Ngunit sa pananampalataya, natutunan natin na ang Diyos ay hindi kailanman hindi natutupad ang kanyang mga pangako. Hindi siya late, hindi siya nagkukulang, pero minsan ang mga pagpapala niya ay nakatago sa mga sitwasyong ayaw natin para lumago tayo, para matuto tayo, para tumibay tayo. Sa mga sandaling tila pinakamadilim, doon nagbubukas ang pintuan ng pinakamaliwanag na pag-asa. Ganito ang Diyos. Hindi niya ibinibigay agad ang biyaya dahil gusto niyang ihanda ang puso natin. Gusto niyang maging handa tayo sa susunod na antas ng buhay. May isang lalaki, tawagin nating Marco, na nawala ng trabaho. Nalugmok siya. Wala siyang pambayad sa renta. Nahihiya siya sa pamilya niya at napuno siya ng tanong sa Diyos. Pero habang wala siyang trabaho, napilitan siyang magbasa ng scriptures, tumahimik at manalangin. Doon niya napansin na may talento pala siya sa pag-design at pag-ayos ng digital graphics. Dahil doon, nag-aral siya online. Free courses lang. Pagkalipas ng 2 buwan, nakahanap siya ng mas magandang trabaho, mas mataas ang sahod at mas masaya ang schedule niya. Sabi niya, kung hindi ako nawala ng trabaho, hindi ko matatagpuan ang skill na binigay pala sa akin ng Diyos noon pa. Mga kapatid, ang pagsubok niya, akala niya kapahamakan. Pero sa mata ng Diyos, yun pala ang nakatagong biyaya.
Basahin natin ang isang napakandang talata sa Roma chapter 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Harinawa, hindi sa ilan, hindi minsan, hindi kapag okay ang buhay. Sa lahat ng bagay, ibig sabihin, kasama ang heartbreak, kasama ang pagtatalo, pagkatalo, kasama ang pagkalugi, kasama ang biglaang problema, kasama ang sakit at luha, at maging mga kabiguan. Lahat ito ay may dahilan. Lahat ito may layunin. Lahat ito may nakapackage na biyaya. Hindi nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na walang kapalit na lakas, kaalaman at direksyon. Ang iba hindi natin makikita agad kasi nga nakatago. Isipin mo ang kwento ni Joseph sa Egypt. Dahil sa inggit, ibinenta siya ng sarili niyang mga kapatid. Nalugmok siya, nakulong, naging alipin. Pero hindi niya alam yung pagkakabenta sa kanya ang nagatid sa kanya sa posisyon para iligtas ang buong Israel. Maliwanag ang sinabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20. Ang masama ninyo laban sa akin, ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Mga kapatid, minsan ang akala mong winasa ka ng tao at yun pala ang ginamit ng Diyos para itayo ka. Ganyan din ang nakatagong biyaya. Naalala mo ba noon, bago ka makapunta sa bahay ng kaibigan mo, kailangan mo pang maglakad ng malayo, dumaan sa sementeryo o maglakad sa kalsadang napakadilim. Wala pang cellphone, walang GPS, walang kahit anong tulong, kundi liwanag ng poste at maliit na tiwala sa sarili. Pero kahit delikado o nakakatakot minsan, nakakauwi ka pa rin. Bakit? Kasi natuto kang magtiwala sa unti-unting liwanag. Ganyan din ang buhay ngayon. Hindi nakikita ang buong landas. Hindi natin alam ang dulo. Pero sapat ang ibinigay ng Diyos para makita ang isang hakbang. Lingunin mo lang. Sundin mo lang, darating ka rin sa iyong patutunguhan. Ganito ang nakatagong biyaya. Hindi binubuo agad ang buong larawan. Ibinibigay lang niya ang sapat. Pero sapat na iyon para makarating ka. May isang nanay na di alam paano bubuhayin ang anak. Pero biglang nagkaroon ng racket. May tatay na akala niya wala nang pag-asa. Pero may dumating na oportunidad. May estudyanteng bagsak sa subject. Pero yun ang nagturo sa kanya magpursige. May taong iniwan ng asawa. Pero yun din ang nagtulak para hanapin ang Diyos. Mga kapatid, hindi dahil masakit ay walang kabuluhan. Hindi dahil mabigat ay walang saysay. Minsan, kailangan muna nating mabasag para makita natin ang biyayang hindi natin napapansin. Ang bawat pagsubok ay may kalakip na pagpapala at paalala na ang Diyos ay malapit. Kung minsan, ang problema ay hindi parusa. Ito ay paanyaya, panawagan, pintuan, simula ng bagong kabanata. Kung walang pagsubok, hindi tayo lalago. Kung walang paghihirap, hindi tayo titibay. Kung walang luha, hindi natin malalasap ang matamis na galak. Ang nakatagong biyaya ay biyaya pa rin. At mas malaki ito kaysa sa nakikita natin. Gusto kong malaman ng Ama sa langit na. Gusto ng ating Ama sa langit na malaman natin. Hindi siya malayo sa atin. Hindi siya tahimik. Hindi niya tayo kinakalimutan. Hindi niya tayo iniiwan. Gusto niyang maunawaan natin na ang bawat no, ibig sabihin nun maghintay, at bawat not yet ay hindi rejection, kundi redirection. May isang kabataan na matagal nang nagdadasal
para magkaroon ng scholarship. Hindi natanggap. Nalungkot siya, pero kalaunan, isang mas malapit at mas malaking oportunidad pala ang nakalaan para sa kanya. At iyon pala ang magdadala sa kanya sa mas magandang kinabukasan. Kung natanggap niya yung una, hindi niya mararanasan ang higit na mas mabuti. Ganyan magmahal ang Diyos. Hindi basta-basta, kundi may timing, may direksyon at may nakatagong biyaya. Isang lalaki ang may hawak na maliit na basag na paso. Gusto niyang itapon dahil wasak na at walang silbi. Pero may isang hardinero na dumaan at nagsabi, "Pwede ko bang hiramin yan?" Kinuha niya ang paso, inayos, nilagyan ng lupa at tinaniman ng punla. Pagbalik ng lalaki, nagulat siya. Ang dating basag na paso ay puno na ngayon ng bulaklak. Sabi ng hardinero, ang wasak, kapag napunta sa tamang kamay, magiging mabunga. Tayo yung paso, si Kristo ang hardinero, at ang biyaya nakahanda, nakatago lang muna. Kapag may pagsubok, tanungin natin, Lord, ano ang tinuturo mo ngayon sa akin? Kapag may delay, alalahanin natin, hindi late ang langit. Kapag may heartbreak, sabihin, ginagamit ito ng Diyos para ikabubuti ko. Kapag may kawalan, sabihin, may mas magandang kapalit. Manalangin ng mas malalim, hindi mabilis. Kung gagawin natin ito, matutuklasan natin ang mga nakatago, nakaimbak, at reserbang biyaya ng Diyos lang ang nakakaalam. Tayong mga tao, gusto natin instant answer, instant healing, instant solutions. Pero ang langit hindi ganoon gumagana. Mas interesado ang Diyos sa pagbabago ng puso kaysa sa pag-aayos ng sitwasyon. Kaya minsan, kahit nakakagawa tayo, kahit na namang makaawa tayo, hindi agad nakaka-resolve ang problema kasi inaayos niya muna tayo. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagkakamali, at hindi siya nauubusan ng paraan para bigyan tayo ng tagumpay. Sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28, nangako ang Panginoon, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At sa Awit chapter 30 verse 5, sa gabi pagtangis, ngunit sa umagay may kagalakan. Kapag nagtiwala ka, darating ang umaga, darating ang liwanag, darating ang tagumpay, at mararanasan mo ang mga bagay na nakatagong biyaya. Mga kapatid, alam ko na ang mga pagsubok natin ay hindi aksidente. Alam ko na ang Diyos ay tapat. Alam ko na si Jesucristo ay gumagabay. At alam ko na ang mga luha natin, pinibilang niya. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagkakataong tinalikdan ako ng mundo. Dahil sa bawat isa, nakahanap ako ng mas malalim na pag-ibig ng Diyos. Alala ko noong mission ko sa Quezon City, may isang araw na sobrang hirap, mainit, walang lesson, walang tugon, parang wala kaming pupuntahan. Pero isang gabi, nadaanan namin ang mga maliliit na iskinita at may nakasalubong kaming nanay na umiiyak. Sinabi niya, kanila lang ako nananalangin. Sabi ko, Lord, padala ka naman ng tulong. At doon ko naunawaan, minsan tayo ang biyayang ipinapadala ng Diyos sa iba. At minsan, ang iba ang ipinapadala niya sa atin. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama. Ngayong araw na ito ay medyo nakakaantok dahil sa pagod, sa init. Pero kailangan nating magpatuloy sa buhay. Maging positibo lang po tayo. Kasi yung mga positibong bagay, ito yung nakakatulong sa atin na umunlad at matuto. Alam ko po na ang buhay ay hindi madali.
Pero pwede nating piliin na maging masaya. Alam ko po na mahal tayo ng Diyos. At alam ko po sa pagod nating pangakatawan ay atin pong isurrender at ibigay sa ating Ama sa Langit. At sa Kanya magkakaroon tayo ng kapahingahan at babalik ang ating lakas. Mga kapatid, let's enjoy ang bawat araw ng buhay natin. Darating ang biyaya, mahal tayo ng Diyos. In the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.